Ito na muna ang huling pagsasama natin in private, Shena. Sabi ni Zane. Naglabas ang lalaki ng isang stick ng sigarilyo mula sa paketeng dinukot nito sa bulsa ng pants nito. Napaupo bigla si Shena. Kasalukuyan silang nasa isang pribadong silid. Bakit? Balis ang tanong niya. I'm getting married. Natigalgal siya ng ilang sandali. Nasagot ang tanong sa kanyang isip kung bakit agresibo sa gabing yun si Zane. Ilang beses na silang nagniig at hindi niya akalaing doon sila matatapos. Magpapakasal ka? Yes, but it's just because of my grandfather's condition before giving me my inheritance and full rights to the company. Pumayag akong pakasalan si Sylvia na kababata ko at gusto ni Lolo. Si Sylvia? Yung palaging naghahatid ng merienda sa office mo? Oo, pero hindi ko siya gusto. Once nakuha ko na ang kailangan ko, hihiwalayan ko rin siya at magiging okay tayo ulit. Napakuyom ng mga palad si Shena. Tila kinukurot ang kanyang puso. Makirot. Sa kabilang banda, wala siyang karapatang magalit. Fling lang naman siya ni Zane. Pumayag siya sa friends with benefits setup dahil gusto niya ito. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. I'm just your secretary. Anya sa malamig na tinig. Tumayo na siya at nagbihis. Nagsusuot pa lang siya ng pants nang yakapin siya ni Zane buhat sa likuran. Promise. We will be together again after I get my inheritance. Sa US kami magpapakasal ni Sylvia para madali lang mag-divorce. Anito sa likod ng kanyang tenga. Hindi siya umimik dahil tila pinipilas ang kanyang puso sa sakit. At kalaunan ay naisip niya na malabong makaalis pa si Zane sa kasal. Buhay pa ang lolo nito at may sakit. Huwag mo akong intindihin, Zane. Alam kong iligwar ang sarili ko. Anya, itinuloy ang pagbibihis. Magyoyosi lang ako. Pagkawan ay paalam ng lalaki at lumabas sa terrace. Nang makapagbihis ay muling humiga sa kama si Shena. Ngunit habang iniisip niya ang sitwasyon nila ni Zane, ay lalong sumisidhi ang kirot sa kanyang puso. Sino ba ako para masaktan? Alam ko sa simula pa lang kung ano tong pinasok ko. Pero bakit masakit? 2 years? Hindi ba niya ako natutuhang mahalin? Hanggang fling lang ba talaga niya ako? Pabulong niyang saad habang lumuluha. Maya-maya ay bumalik si Zane pero pumasok ng banyo. Pinigil niya ang kanyang pagluha at nagkunwaring tulog. Lumabas din kaagad ng banyo ang binata at tinabihan siya. Niyakap siya buhat sa likuran. I'm sorry, Shena. I need to do this. Bulong nito. Ramdam pa niya ang paghalik nito sa kanyang leeg bago siya tuluyang nakalimot. Isang linggong lumipas na pinipilit ni Shena ang kanyang sarili na magtrabaho at pansin ni Zane ang kanyang pananamlay. Okay ka lang ba, Shena? Tanong nito matapos niyang ibigay rito ang hinihingi nitong papeles. Naroon sila sa CEO's office. Okay lang ako. Kulang lang ako sa tulog. Walang sigla niyang tugon. Mag-rest ka kaya muna. Pero next month na ang kasal mo. Kailangan matapos lahat ng pending works mo. I can handle the paperwork. Si Lolo naman ang bahala sa kasal kaya wala akong aalalahanin. Sige, magli-leave ako ng 3 days. Anya at akmang aalis, ngunit tumayo si Zane. Pinigil siya sa kanang braso. Napakislot siya nang pinihit siya nito paharap dito at siniil ng halik sa mga labi. Sa pagkakataong yun ay iniwasan niya ito at itinulak sa dibdib. What's wrong, Shena? Takang tanong nito. Hindi na to pwede, Zane. Ikakasal ka na. But you know this marriage is just for my inheritance. Kahit na, ayoko maging mistress. What? You're not a mistress. Umigting ang panga niya sa gigil. Hindi na siya nakapagsalita nang bumukas ang pinto at pumasok si Sylvia. May dalang makapal na album. Diretso ang lapit nito kay Zane. Zane, may napili na akong wedding gown. Anito, pinakita kay Zane ang picture ng gown na nasa album. Sinaglitan lang ni Zane ng tingin ang picture at muling umupo sa harap ng lamesa. I'm busy, Sylvia. You can choose the gown you want. And don't bother me. Masungit nitong turan sa babae. Ikakasal na nga tayo, ang sungit mo pa rin. Hindi na umimik ang binata. Nagpa siya naman si Shena na umalis, ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ni Sylvia. How can you afford to stay calm while Zane is getting married, Shena? May sarkasmong tanong nito. Sinabayan siya nito sa paglalakad. Nanatili siyang kalmado. I'm just a CEO secretary. Ano naman ang paki ko kung ikakasal siya?
Anya. Of course may paki ka. I know what happens inside the CEO's office when you two are in there. Matagal ko nang alam na may lihim kayong relasyon ni Zane. Isang relasyon na walang direksyon. Zane will never love a woman. What matters to him is the company. And even if he falls for you, he can't marry you. He can't afford to lose his inheritance. So we women are just playthings to him. Ngumiti siya. So alam mo na hindi ka rin mamahalin ni Zane? You're not sure about that, Shena. Zane and I were childhood sweethearts. And I can easily make him fall for me. Lalo na kapag kasal na kami. So stop hoping he will take your relationship seriously. Hindi na siya umimik at umiba ng daan. Pero kalaunan ay napagtanto niya na tama si Sylvia. Hindi siya mamahalin ni Zane dahil sa simula pa lang ay alam na niya kung ano ang gusto nito. Habang papalapit ang kasal ni Zane ay nabuo ang pasya ni Shena. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Shena? Eksaheradong tanong ni Cady na kanyang katrabaho at kaibigan. Pauwi na sila ng hapong yun ng Martes. Oo, ayaw ko ring madistract si Zane. Anya, pumara na sila ng taxi. Pero paano ka? Alam ba ni Zane na magre-resign ka? Hindi siya sumagot. Ang tungkol sa pagre-resign ay late na niya napagdesisyonan matapos makita ang picture na ipinadala ni Sylvia sa kanyang inbox. Kailangan ko ng bagong environment, Cady. Nasasakal na ako rito. Tanging nasabi niya nang makaupo sila sa backseat ng taxi. So, iiwan mo na si Zane? Kung ikaw sa sitwasyon ko, baka gawin mo rin to. Sekretarya ko ni Zane at palagi kaming magkikita. Once kasal na siya, hindi na katulad ng dati ang magiging atmosphere ko sa workplace. Kung sa bagay, wala naman ako sa lugar para pakialaman ng pasya mo. Pero sana okay ka lang. Okay lang ako, Cady. Ang salitang okay, simple pero mabigat. Madalas, kabaliktaran ng kahulugan niyon. Kinabukasan na inihanda na lahat ni Shena ang papeles na kailangan ni Zane sa araw na yon. Half day lang ang duty niya dahil may aasikasuhin siyang papeles ng bahay nila. Bakit nagmamadali ka, Shena? May lakad ka ba? Takang tanong ni Zane na sinusundan pala siya ng tingin. May aasikasuhin kasi akong papeles ng bahay namin sa Lipa. Half day lang ang duty ko ngayon. Anya habang inaayos ang tambak na papeles sa lamesa ng CEO. Magiging busy rin ako bukas at sa ibang araw. It would be our last meeting before my wedding. I'll send you the dress, and I hope you can attend my wedding party. Friday kami pupunta ni Sylvia sa US para sa marriage registration at private ceremony. Babalik kami rito sa Sunday para sa party. Palihim siyang umisi na may kasamang pait. Huwag ka na mag-abala pa, may damit naman akong isusuot. Tumayo na si Zane at hinawakan siya sa kanang braso. Napilitan siyang harapin to. Please don't make it hard for me, Shena. Samo nito. Bakit mo naman nasabi yan? Sinusuportahan naman kita sa kasal mo ah. Ano pa bang aasahan mo sa akin bilang kaibigan? Dinitigan niya ito sa malungkot nitong mga mata. I can feel your distant behavior since I told you about the marriage. I swear it's just temporary. Alam yun ni Sylvia. Sa pagkakataong yun ay wala na siyang pinaniniwalaan sa lahat ng sinasabi ni Zane. Naitatak na niya sa kanyang isip na wala na silang chance. Dumistansya siya rito. Mag-focus ka na sa trabaho mo, Zane. May gagawin pa ako sa office ko. Paggawa na ipaalam niya. Pinalaya rin siya nito at hindi na kumibo. Pagdating ni Shena sa kanyang opisina ay bigla siyang ginupo ng pagkahilo. Mabuti at sinundan siya ni Cady at inalalayan paupo sa couch. Anong problema, Shena? Nag-aalalang tanong nito. Nahihilo ako, Cady. Paos niyang tugon. Dalhin na kita sa klinik. Huwag na, pauwi na rin naman ako. Diretso na ako sa ospital. Sige, pero alam ba ng CEO na uuwi ka? Oo, alam niya na half day lang ang duty ko. Ihahatid na lang kita sa labas at pasasakayin ng taxi. Nang kumalma ang kanyang hilo ay tumayo siya at nagligpit ng gamit. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang ginawa niyang resignation letter, kalakip ang sulat niya para kay Zane. Cady, pwede bang ibigay mo to kay Zane bago siya umalis papuntang US sa Friday? Pakiusap niya sa kaibigan sabay abot dito ng sobre. Sige. Anito at kinuha ang sobre. Nang makuha ang kanyang handbag ay umalis din sila ni Cady. Pinasakay lang siya nito sa taxi. Dumiretso naman siya sa ospital. Tamang-tamang pagdating niya sa emergency entrance
ay muli siyang nahilo. Ano nangyari sa'yo, miss? Tanong ng babaeng nurse na nakapansin sa kanya. Nahihilo ako. Matamlay niyang tugon. Inalalayan siya nito pahiga sa stretcher. Sinuri ng mga ito ang dahilan ng kanyang hilo. Nagpagawa pa ng pregnancy test ang doktor. At nang magising si Shena mula sa pagkakaidlip, ay nakagigimbal na balita ang bumungad sa kanya. Buntis ka, Miss Romero. Imporma ng doktor. Sigurado po kayo, Dok? Gilalas niyang untag. Yes. Nanginig ang buong kalamnan niya at binalot ng takot ang kanyang puso. Pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang resulta. Samantala, palabas na si Zane sa kanyang opisina para sa private flight papuntang US. Sinubukan niyang tawagan si Shena pero wala pa ring sagot. Anong problema, Shena? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Balis ang usal niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang bigat ng kanyang pakiramdam. Sir, sandali lang po. Pigil ng babae. Huminto siya at nilingon ng babae. Si Cady pala. Isa sa office staff niya at kaibigan ni Shena. Cady, may balita ka ba kay Shena? Wala pero may pinabibigay po siya. Inabot nito sa kanya ang puting sobre. Kinuha naman niya yon. Thanks. Anya, pagkuwan ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ipinasok muna niya sa handbag ang sobre dahil malilate na siya sa flight. Nagpahatid siya sa driver sa private airport kung saan naghihintay ang jet ng kanyang lolo. At pagdating sa airport, ay kaagad siyang lumula ng jet. Naroon na rin si Sylvia. Ang tagal mo, Zane. Kanina pa tumatawag sa akin ang lolo mo. Ani Sylvia, nakaupo ito sa couch. Hindi niya ito pinansin. Lumukulok siya sa couch sa bandang likuran nito. Doon ay inilabas niya mula sa bag ang sobre na ipinabigay ni Shena. Maingat niya yung binuksan na may kaba sa dibdib. Resignation letter? Gilalas niyang usal nang mabasa ang unang laman ng sobre. May kasama yung maikling sulat. Zane, sorry kung wala akong lakas ng loob na sabihin sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Ikakasal ka na at hindi tamang nagkikita pa tayo. We should end this here. I will be forever grateful for all your help since college, up to the point when you gave me a job at your company. I became stronger while I was with you. Pero aminin na natin na walang patutunguhan ng relasyon natin. Mag-focus ka lang sa goal mo at wag mo na akong alalahanin. Congrats sa kasal mo. Goodbye. Shena. Matapos mabasa ang sulat ni Shena, ay biglang nilamon ng hindi mawaring kirot ang puso ni Zane. Nakuyumos niya nang mariin ang papel, maging ang resignation letter. Stop the jet! Napapatayong sigaw niya. Nakahanda na kasing lumipad ang jet. But sir, we're about to take off. Sabi ng isang lalaking flight attendant. I don't care. Just stop it or I'll jump. Zane, are you insane? Aalis na tayo. Pigil naman ni Sylvia. Hinawakan pa siya sa kanang braso, ngunit iniwaksi niya ang kamay nito. Tumakbo siya palapit sa pinto at pilit yung binubuksan. Ngunit nilapitan siya ng 2 Amerikanong bodyguards at ginapos. Let me go! Nagpupumiglas niyang singhal, ngunit hindi siya nakawala sa gapos ng mga lalaki. Nakalipad na ang jet. 6 na taon ang lumipas. Napabuntong hininga si Shena nang sa wakas ay muli niyang nalanghap ang hangin ng Pilipinas. 4 na taon din siyang nasa Greece. Mommy! Excited na tawag sa kanya ni Sean nang salubungin siya sa labas ng airport. Ito ang 5 taon niyang anak na lalaki. Dangli itong yumakap sa kanya. Sean, my little prince! Naluluhang Anya, binuhat kaagad ng bata. Mommy, sabi ni Uncle Leon, hindi ka na po babalik sa far away. Totoo po ba yun? Yes, anak. Kasi wala na ang lola mo kaya ako na ang madalas mong makakasama. Yay! I love you, Mommy! Hinalikan siya nito sa magkabilang pisngi. I love you more, my prince. At hinalikan din niya ito sa pisngi. Nilapitan na sila ni Leon, ang kanyang kapitbahay na nagmalasakit sa kanyang anak. Tara na sa kotse nang makapagpahinga ka, Shena. Yaya nito. Kinuha na ang 2 malalaking maleta niya. Salamat na Lionel, naabala na kita. No worries. Sunday naman at wala akong pasok sa university. Teka, sa university ka na ba nagtuturo? Oo, at chemistry professor na ako. Wow, hate kong subject yan. Natawa si Lionel. Pero magaling ka sa math. Paano mo nalaman?
Nakita kong awards mo sa bahay niyo at palagi kang best in mathematics. Oo, paborito ko ang math noon, kaya accountancy at business administration ang kinuha kong kurso. 2 kursong kinuha ko sa college. Pinaikli ko lang ang taon dahil sa summer class. Teka, ilang taon ka na ba ngayon, Shena? 29 na ako. Mas matanda pala ako ng 2 taon sa'yo. Hindi niya inaasahan na biglang sasagi sa kanyang isip si Zane. Kaedad kasi nito si Leonel. Naiburol na pala ang labi ng nanay mo sa chapel malapit sa subdivision natin, Shena. Ani Leonel nang lulan na sila ng kotse. Ito ang umupo sa harap ng manibela. Sinamahan naman niya sa backseat si Sean. Salamat sa tulong mo, Leonel. Urgent flight ang kinuha kong ticket para makauwi ka agad at para maasikaso ang burol ni Mama. Mabuti nariyan ka. Kawawa si Sean na yaya lang ang kasama sa bahay. Anya. Hindi na iba sa akin ng pamilya mo, Shena. Since mga bata tayo, close ng parents natin. Sobrang bait din ng tatay mo nung nabubuhay pa siya. Napangiti siya. Sa kabila ng mga nangyari sa nakaraan, ay hindi naman siya naligaw ng landas. Pagkatapos niyang maipanganak si Sean sa lipa, ay hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Noong nag-1 taon si Sean ay saka siya nag-abroad. Dito ka ba titira sa Mandaluyong o sa Lipa, Shena? Tanong ni Leonel. Dito na lang sa Mandaluyong kasi narito ang flower shop at apartment namin. Wala nang magmamanage nun kundi ako. Turan niya. Tumulong na nga pala ako sa shop niyo kasi hindi alam ng staff ang gagawin nung na-stroke ang nanay mo. Salamat, Leon. Hindi na nakapagpahinga si Shena dahil inasikaso niya ang burol ng kanyang ina. At nang mailibing ang nanay niya, ay nagbukas na sila ng flower shop. Ma'am, marami po tayong order na bulaklak pero hindi pa nagre-report ang bagong delivery rider natin. Ani Lloyd, ang caretaker sa flower shop. Baka na late lang, Anya. Maya-maya ay may pumasok na lalaking nakasuot ng itim na long sleeve shirt at itim ding denim pants. Narito na pala ang driver. Ani Lloyd. Nag-angat ng mukha si Shena dahil pamilyar sa kanya ang boses ng kararating lang na lalaki. At nang matitigan niya ito, ay tila hinila siya pabalik sa nakaraan. Zane? Nautal pa niyang sambit nang makumpirma na si Zane ang lalaki. Pero ibang-iba ang postura nito sa Zane na kilala niya, na palaging nakasuit, na parang gawa sa diamante ang sex appeal. Expensive. Ngayon mukha na lang itong karaniwang lalaki. Zane, mabuti narito ka na. Nakapila na ang for delivery nating bulaklak at hindi pwedeng malate kasi bayad na. Ani Lloyd nang malapitan nito si Zane. Sa pagkakataong yun ay hindi maintindihan ni Shena ang kanyang nararamdaman. Naguguluhan siya. Simula kasi nang umalis siya sa Velonia Group, pinutol na niya lahat ng koneksyon niya kay Zane. Pasensya na po, Sir Lloyd. Traffic kasi at kahit motorsiklo ay hirap makalusot. Ani Zane. Mabuti may motorsiklo ka. Pero bago ka lumarga, ipapakilala muna kita sa boss natin. Napakislot si Shena nang mapansing palapit na sa kanya si Lloyd kasama si Zane. At nawindang siya nang ngitian siya ni Zane, na para bang ngayon lang sila unang nakita. Siya si Ma'am Shena, ang boss natin. Mag-for good na siya rito sa Pilipinas kasi namatay si Madam Nora. Ani Lloyd. Magandang umaga po, Ma'am Shena. Ako po si Zane Vilonia, 31 years old, bagong driver nyo. Ani Zane, formal na nagpakilala. Nawindang si Shena dahil obvious na hindi siya kilala ni Zane. Napahawak siya sa armrest ng upuan at tinitigan sa gwapo nitong mukha ang binata. Mukha itong inosente, malayo sa kilala niyang Zane na dominante at bossy. Hi, welcome sa shop. Pagbutihin mo ang trabaho. Anya, pilit tinatago ang tensyon sa kanyang tinig. Makakaasa po kayo sa akin, ma'am. Magtatrabaho na po kami, ma'am. Pagkuwan ay paalam ni Lloyd. Tumango lamang siya. Sinundan niya ng tingin ang 2 lalaki na patungong flower display room. Dumating na rin ang babaeng florist at cashier kaya sinundan niya ang 2 lalaki. Mamaya rin pala darating ang orders kong bulaklak mula Baguio, Lloyd. Pakiabangan na lang Anya sa lalaki. Yes, ma'am. Mauubos din ngayon ang display nating bulaklak. Ani Lloyd. Once na-deliver na lahat ng bulaklak, linisin niyo tong area dahil i-rearrange ko ang mga estante. Sige po, ma'am. Sinundan niya ang galaw ni Zane na naghahakot ng mga bulaklak. Pinapasok sa delivery van. Pansin niya na mas maskulado na ito. Mas athletic. May ipinasa bang resume si Zane, Lloyd?
Tanong niya sa lalaki na abala sa pagsisinop ng nahulog na dahon sa sahig. Meron po, nasa opisina. Titingnan ko. Nagtungo siya sa opisina at hinanap ang resume ni Zane sa employee's record file. Nang makita ay dagli niya yung binuksan. Single pa siya? Mga usal niya nang mabasa ang marital status ni Zane sa resume. Wala itong previous job records. Lalo tuloy siyang naguguluhan kaya tinawagan niya si Cady sa video call. Sumagot naman ito. Kamusta ka na, Shena? Long time no call ah. Ani Cady mula sa kabilang linya. Cady, may alam ka ba sa nangyari kay Zane noon? Finally, you ask about him. Curious lang ako, natuloy ba ang kasal ni Zane noon? Hindi, kasi bumalik din kaagad ng Pilipinas si Zane. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari. Basta umuwi ng Pilipinas ang lolo ni Zane, tinanggal siya bilang CEO at dinigoy pinalaya siya. Ano? At bakit hindi natuloy ang kasal? Sabi sa chismis, nagbago raw ang isip ni Zane. Sabi naman ng iba, natuklasan ni Sylvia na may babae si Zane at sinabi sa lolo nito kaya nagkagulo. Ewan, basta matagal nang umalis si Zane sa Vilonia at wala na akong balita sa kanya. Nag-resign ako sa Vilonia dahil sa malupit na bagong CEO. Yung pinsan ni Zane. Nanlulumong lumuklok sa couch si Shena. Sure siya na si Zane ang umurong sa kasal at naisip niya na baka dahil yun sa kanyang sulat. Sige, salamat sa detalye, Cady. Anya paggawan. At bakit mabigla ka nagtanong? Don't tell me na mismo si Zane. Mali ka, Cady. Nagtanong ako kasi narito si Zane. Siya ang bagong driver namin sa flower shop. Ha? Seryoso ka ba? Oo, pero hindi niya ako kilala. Hala, nagka-amnesia ba siya? Siguro, pero tamang identity niya sa resume eh. Eh di kausapin mo siya. Alamin mo kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko magagawa yan. Pinutol ko ng ugnayan namin noon ni Zane at ayaw ko nang papasukin siya sa pribado kong buhay. Shena, wala namang ginawang malalang kasalanan sa'yo si Zane para kamuhian mo siya. You just assumed a better future for the two of you. Kaya nasaktan ka na sobra. Ang mali mo, hindi mo sinabi kaagad sa kanya ang totoo na hindi mo tanggap ang desisyon niya na magpakasal kay Sylvia. Of course, iniisip niya na okay lang sa'yo yun. Alam kong may mali ako, Cady, pero wala ako sa lugar para magreklamo. Alam ko sa simula pa lang na walang direksyon ang relasyon namin ni Zane. Iniisip ko na walang halaga sa kanyang relasyon namin, kaya basta na lang niya tinanggap ang kondisyon ng lolo niya. Yes, I got your point, but Zane told you he would divorce Sylvia after he got the inheritance. Meaning, may plano siyang balikan ka at ituloy ang relasyon niyo. Ituloy ang relasyon namin na walang label? He never confessed his true feelings to me, Cady. Baka kasi bumubuelo lang siya kasi wala pang kasiguraduhan ng posisyon niya sa pamilya. Maagang namatay ang parents niya, kaya wala siyang ibang masasandalan kundi ang lolo niya, na sinasakal naman siya. Bigla siyang nanahimik nang maalala ang sitwasyon noon ni Zane. Kalaunan ay nilamon siya ng guilt. Tama ka, Cady. Naging makasarili ako. Pero okay na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Pero nakita ulit kayo ni Zane. Sa ibang sitwasyon nga lang. Maybe it's a sign for a second chance. Second chance? Tumawa siya ng pagak. I'm not sure about that anymore. Thanks, Cady. Anya at pinutol na ang tawag. Tanghali na ulit lumabas ng opisina si Shena. Saktong dumating si Sean galing school kasama ang yaya nito. Mommy, very good po ako sa school. Perfect ang drawing ko. Look ko. Masayang balita ng bata. Pinakita kaagad sa kanya ang drawing book nito na may 100% check ng teacher. Wow, ang galing naman ng anak ko. Kailan ka natutong mag-drawing ha? Anya habang tinititigan ang drawing ng bata. Larawan yun ng isang pamilya. Natuto po ako mag-drawing nang palagi kitang namimiss, Mommy. Kanina sanabi ni teacher na mag-drawing po kami ng family picture, pero wala po akong daddy kaya imagine ko na lang po. Napalis ang kanyang ngiti nang maalala ang tatay ni Sean na walang iba kundi si Zane. At speaking of Zane, bigla itong dumating mula sa pagde-deliver ng mga bulaklak. Kumabog ang kanyang dibdib nang magkatitigan ang mag-ama. Mommy, sino po siya? Tanong ni Sean. Itinuro si Zane na nakatayo sa harapan ng glass door.
Siya si Zane, ang bagong driver natin, anak. Bakit parang nakita ko na po siya, Mami? Natigilan siya nang maalala na may naitabi siyang picture ni Zane, pero hindi na niya alam kung saan niya nailagay. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa office, anak. Nagpabili na ako ng lunch natin. Sabi na lamang niya at binuhat ang bata. Papasok na sana sila sa opisina nang magsalita si Zane. Ma'am, narito na po pala ang lunch nyo. Anito. Napalingon siya sa binata. Ilang sandali niyang tinitigan ang mukha nito bago sinipat ang hawak nitong brown paper bag. Bakit ikaw ang bumili ng lunch ko? Tanong niya. Tumawag po kasi sa akin si Sir Lloyd at sinabi na ako na ang bumili ng lunch nyo. Inasikaso kasi niya ang dumating na mga bulaklak. Pinadala naman niya sa e-wallet account ko ang pera. Narito rin po ang sukli. Nilapitan niya ito at kinuha ang bag at sukli. Salamat. Mag-lunch na rin kayo. Anya at tumalikod. Pansin niya ang pag-ikot ng tingin ni Sean pabalik kay Zane na para bang hinihila ito ng tatay nito. Pumasok na silang mag-ina sa opisina. Mommy, hindi po babalik ang daddy ko? Tanong ni Sean nang makaupo na sila sa harap ng round table. Bigla na lamang siyang inusig ng kanyang konsensya. Sinabi kasi niya kay Sean na nasa malayong lugar ang tatay nito at hindi na babalik. Anak, akala ko ba okay lang sa'yo na ako lang ang kasama mo? Bakit hinahanap mo pa ang daddy mo? Sorry po, Mommy. Sa tuwing nakikita ko kasi si Timmy, ang friend ko na palagi sinusundo ng daddy niya, nalulungkot ako. Sabi kasi ni Timmy, masaya ko may daddy kasi may kasama mag-play ng cars. Pero wala ang daddy mo rito, anak. Bakit po ba hindi na siya babalik? Nasa heaven na rin po ba siya katulad ni Lola Nora? Natitigan niya sa malungkot nitong mukha ang bata at lalo lamang siyang nakukonsensya. Marahang hinaplos niya ang pisngi nito. Anak, wala pa sa heaven ang daddy mo. Pero hahanapin natin siya kaya huwag ka nang malungkot, okay? Sabi na lamang niya. Talaga po, Mami? Umaliwalas na ang mukha nito at nakangiti. Oo, pero huwag kang umasa at maghintay, ha? Opo. Then eat na. Uuwi na tayo mamaya pagkatapos mag-lunch. Opo, Mami. Kakain po ako ng maraming-marami para kapag nakita kami ni Daddy, big boy na po ako. Napangiti siya, ngunit sa loob ng ngiting yon ay naroon ang lungkot at kaba. Ang totoo ay hindi niya alam kung paano paninindigan ang sinabi niya sa bata. Pagkatapos kumain ay pinuntahan ni Shenna si Lloyd sa storage room. Naroon din pala si Zane, nagmamop ng sahig. Napatitig siya sa muscles nito sa braso na nagagalawan. Lloyd, uuwi muna ako. Pagbalik ko na lang natin ayusin ang storage room. Habilin niya sa katiwala. Sige po, ma'am. Muli siyang lumabas at dumiretso sa parking lot at sana'y paaandarin ng kanyang kotse. Ngunit pansin niya na flat ang gulong sa harapan. Napatingin siya kay Zane na kalalabas lamang ng shop. Zane, may pambomba ka ba ng gulong? Tanong niya sa binata. Lumapit ito sa kanya. Wala po eh. Flat kasi tong gulong ng kotse ko. Wala kaming sasakyan pa uwi. Ihatid ko na lang kayo gamit ang delivery van. Unay nag-alangan siya, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Sige, ihanda mo ng sasakyan. Tumalima naman ang lalaki. Naisip niya bigla, noon ay siya ang sunod-sunuran kay Zane. Bumaliktad na ang mundo nila. Siya naman ang boss nito. Pinaglalaroan ba kami ng tadhana? Biglang tanong niya sa kawalan. Lumabas na rin ang shop si Sean, kasama ang yaya nito. At nang maihanda ni Zane ang van ay kaagad na lumulan ang bata sa backseat. Maliit na upuan lang ang naroon sa likuran kaya si Sean lang ang makasakay. Sa lapag na lang po ako uupo, ma'am. Ani Donna, ang yaya. Kumuha ka na lang ng upuan at itabi mo kay Sean, ate. Baka kasi mahulog siya. Anya. Si Zane na ang kumuha ng silya at itinabi sa upuan ni Sean. Pasensya na, ma'am. Inalis ang mga upuan sa likuran ng van kasi lalagyan ng mga bulaklak. Anito. Okay lang. Umupo na si Shenna sa passenger seat. Pumwesto na rin si Zane sa harap ng manibela at nagmaniobra ng sasakyan. Iniiwasan ni Shenna na sulyapan ng binata. Ngunit napansin niya ang pamilya na relong suot nito sa bisig. Ano pong exact address niyo, ma'am? Tanong ni Zane na nagpakisdot sa kanya. Sinabi naman niya ang kompletong address pero muli niyang tinitigan ang suot nitong relo. Naalala niya, regalo pa niya ang relo kay Zane noong 24th birthday nito. Saan ka nakatira rito sa Mandaluyong, Zane?
Kaswal niyang tanong. Umuupa lang ako ng apartment malapit dito. Tugon nito. Diretso ang tingin sa kalsada. At bakit sa flower shop ka namin nag-apply? You have looks at graduate ka ng business course. Na-aksidente kasi ako 6 months ago at nagka-amnesia. Namulat ako na kaibigan ko lang ang kasama ko. Sabi niya wala na raw ako mga magulang at itinakwil ng lolo ko. Natigilan siya at tinitigan sa seryoso nitong mukha ang binata. So, wala kang maalala ni Conti mula sa nakaraan mo? Pagkuwan ay tanong niya. Opo, pero marami ako nararamdamang pamilyar simula nang makita kita, Miss Shena. Just call me Shena. Anya. Sinipat siya nito at tipid ng umiti. Ang totoo, pamilyar ka sa akin, Shena. Kahit ang anak mong si Sean, pamilyar ang mukha niya. Baka nalilito ka lang kasi wala kang maalala. Normal lang ang confusion kapag may amnesia. Tama ka. Normal ang pagkalito ng isip. Pero hindi nagkakamali ang puso sa nararamdaman nito. Matiim siyang tumiti kay Zane na may konting kaba sa dibdib. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala ako na lahat ng nararamdaman ko ay hindi lang dahil sa pagkalito. Sa tuwing tinititigan kita sa muka, biglang bumibilis ang tibok ng puso ko na para bang nakakita ako ng taong may mahalagang parte sa buhay ko noon. Sabi ng kaibigan ko may babae akong kinabaliwan noon at siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Napalunok ng laway si Shena at biglang ginupo ng hindi mawaring kirot ang kanyang puso. Baka distracted ka lang noon kaya hindi ka nakapag-focus sa goal mo. Or maybe the woman you said was just the person who motivates you, but you don't really love her. Komento niya. Maaaring tama ka, pero kung hindi ko mahal ang babaeng yun, bakit mas pinili ko siya kaysa pamilya ko at goal ko? Natinggilan siya dahil sa sinabi nito. Bigla na lamang sumikdo ang kanyang puso. Hindi ka sure. Meaning, baka inuusig ka lang ng guilt mo kasi na-realize mo na higit mong kailangan ng babaeng yun. Anya. Sinipat siya ni Zane na may pilyong ngiti sa mga labi. Bakit parang may alam ka sa kwento ko, Shena? I'm just giving you an opinion about your forgotten backstory. Mariing kaila niya, pero ang totoo ay gusto talaga niyang malaman ang dahilan kung bakit tinalikuran ni Zane ang goal nito. Humisi ang binata. Honestly, I never listened to anyone's opinion. But your sounds inspirational to me. I want to hear more from you. Gila na siyang napatitig sa binata. Namiss niya ang original na timbre ng boses nito, na bossy at maotoridad, lalo sa wikang Ingles. Zane, you just mistook me for someone. Baka napipicture out mo lang sa akin ng babae sa past mo. But it's not just you, Shena. Nakikita ko rin ang young version ko kay Sean. Pilit siyang tumawa sa kabila ng pagkabalisa. Maraming bata ang may resemblance sa mature na tao, Zane. Masyado ka lang sigurong atat na ma-recover ang memories mo kaya nag-overthink ka. Siguro nga. Tanging komento nito at tahimik na nagmaneho. Pagdating sa kanilang bahay ay hindi na ulit kinausap ni Shena si Zane. Bumalik din ito kaagad sa shop. Isang linggo pa ang lumipas, pansin ni Shena ang panakaw na paglapit ni Zane kay Sean. At hindi niya yun napigil nang makitang masaya ang bata. Mommy, look ko! Ginawan ako ni Uncle Zane ng paper airplane. Nakangiting ani Sean. Pinakita sa kanya ang eroplanong papel. Natingilan siya nang maalala noong college, nagpalipad ng eroplanong papel si Zane at tumama sa kanyang noo. Sa loob ng papel ay nakasulat ang pangalan at phone number nito. Wow, ang ganda naman yan, anak! Puri niya at hinawakan ang eroplanong papel. Napansin niya ang maliit na sulat sa gilid. I'll fly with you wherever you go. Basa niya sa sulat. Alam ko na pong magpalipad ng papel na airplane, Mommy! Ani Sean at pinalipad nga ang eroplanong papel. Hindi siya nakailag nang manglanding sa noon niya ang papel. Oops! Sorry, Mommy! Ani Sean na natatawa. Dagli nitong pinulot ang papel na nahulog sa sahig. Sandali siyang natigilan. Ngunit bigla siyang napasimangot nang mapansin niya si Zane na nakasandal sa hamba ng pintuan at humahagikik. Pinagtatawanan mo ba ako, Zane? Paangil niyang tanong dito. Nagseryoso rin to. Sorry, may naisip lang ako nakakatawa. Anong nakakatawa? Mukha kasing palipara ng noo mo sa sobrang lapad, kaya dyan naglanding ang paper airplane. Sa halip na mapikon ay napatda si Shena nang maalala na sinabi ni Zane ang pang-aasan na yun sa kanya nung college. Bigla tuloy siyang nagduda dito.
How dare you mock my forehead? Gusto mo bang sisantihin kita ngayon? Singhal niya rito na may uwang pa siya. Ang totoo ay ilang araw niyang tinitiis na wag masigawan si Zane dahil sa isip niya ito pa rin ang Zane na kilala niya noon, na hindi niya magawang sigawan. Sorry, joke lang ang sinabi ko, Shena. At kailan ka natutong mag-joke ha? Ni hindi ka nga tumatawa kahit sa comedy movie? Nang mapagtanto ang kanyang sinabi ay bigla niyang natakpan ng palad ang kanyang bibig. Paano mo nalaman na hindi ako tumatawa sa comedy movie, Shena? Maya-maya iusig ni Zane. Lumapit pa ito sa kanya. Napaatras siya at kamuntik na niyang masagi ang floral bouquet na nakahilera sa stainless na lamesa. Hula ko lang yon. Balis ang tugon niya. Hindi na siya nakakilos nang harangin siya ng lamesa. Lumapit pa sa kanya si Zane at itinukod ang isang kamay nito sa mesa, sa gawing kaliwa niya. Kung sesisantahin mo ako, mag-a-apply akong daddy ni Sean. Sabi kasi niya, gusto niya ng daddy. Anito habang mariin ang titig sa kanyang mga mata. Napalunok siya at hindi maiwasan ng tingin sa mga mata ang binata. Habang tumatagal ay unti-unti itong nagiging pilyo. Bagay na sa kanya lamang nito pinapakita noon. Zane, nasa shop tayo. At baka nakakalimutan mo, boss mo ko. Anya, ngunit hindi mapanindigan ng pagiging bossy. Yes, boss kita. Pero bakit hindi mo ako magawang itulak o sampalin? Hamon nito. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dibdib nito. Pero sa halip na itulak ito ay tila dumikit na ang kanyang palad. Ramdam niya ang tigas ng dibdib nito na bakat sa suot nitong manipis na itim na t-shirt. Huwag kang abusado, Zane. Porke hindi kita sinisita, iisipin mong close na tayo. Asik niya nang mahimasmasan. Naitulak din niya ito. Sorry, natutuwa lang ako kasi parang ikaw pa ang naiilang sa akin. Kahit ilang beses akong nagkamali ng delivery at may nasirang bulaklak, hindi mo ako pinapagalitan. Pakiramdam ko tuloy, special ako sa'yo. Anito. Excuse me, ayoko lang lumayo ang loob sa akin ng mga empleyado ko at baka mawalan sila ng ganang magtrabaho. Nakapamaywang niyang depensa. Pero napapagalitan mo naman ang iba kahit minor mistake lang. Fine. Kung naiinggit ka sa ibang empleyado na pinapagalitan ko, starting today lahat ng pagkakamali mo sisitahin ko. Biglang natawa ang binata, bagay na nagpakalma sa kanya. Is that compensation, boss? Hindi ako nagbibiro, Zane. Okay, kung ang pagkakamali ko ang tanging dahilan para mapansin mo ako palagi, then I will make more mistakes. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang katagang lumaya. Sa halip ay tinalikuran niya ang binata at nagtungo ng backyard. Puwisit na lalaking yun? Hindi sinasadya niyang magkamali para mapansin ko siya? Palatak niya habang patungo sa hardin ng apartment. Lumuklok siya sa bench kaharap ng round table na yari sa bato. Maya-maya ay namataan niya si Zane na lumabas ng shop kasama si Sean. Nagpalipad ng eroplanong papel ang mga ito. Uncle Zane, ang galing mo pong magpalipad ng eroplano. Puri ni Sean sa binata. Kaya ko rin magpalipad ng totoong eroplano, Sean. Pagyayabang ni Zane. Talaga po? May airplane ka po ba? Natitigan ni Shena ang mukha ni Zane na biglang naglaho ang ngiti. Ang lolo ko ay merong airplane at jet, pero hindi ko na nasasakyan ng mga yun. Dinig niyang tugon ng binata sa malamig na tinig. Bakit po? Kasi hindi na ako nakatira sa bahay ng lolo ko. Wala akong bahay. Dito ka na lang po sa amin tumira, Uncle. Walang bigay sa bahay namin eh. Gusto ko po ng bigay like Daddy. Hindi po ni Zane sa ulo ang bata. Gusto ko rin ng bagong family, Sean. Pwede ba akong tumira sa bahay niyo? Tanong ko po kay Mami ah. At nilingon nga ng bata si Shena. Nagkunwari siyang hindi napansin ng mga ito at tumingin siya sa dalawang palapag niyang apartment na may 16 units. Mommy, I have something to tell you po. Ani Sean habang tumatakbo palapit sa kanya. Ano yun anak? Tanong niya. Binalingan din ng tingin ang bata. Nang makalapit sa kanya ay hinawakan siya nito sa kanang kamay. Mommy, pwede ba nating patirahin sa bahay si Uncle Zane? Wala siyang family at malungkot po siya eh. Please? Namimilog ang mga matang hiling nito. Hindi siya sumagot at sinipat si Zane na nagbubunot ng damo sa paligid ng palm tree. Anak, hindi tayo pwedeng magpatira ng kung sino sa bahay. Pagkuwan ay sagot niya sa bata.
Pero hindi naman po masamang tao si Uncle Zane. Mabait po siya at gusto ko siyang kalaro. Nagtatrabaho lang dito sa shop natin si Zane at hindi siya pwedeng tumira sa bahay. Pwede naman po siyang matulog sa kwarto ni Lola eh. Napabuga si Shenna ng hangin. Ramdam niya ang hinampo ng bata at hindi niya yun matiis. Sige, patitirahin natin sa bahay si Zane at magiging personal driver din natin siya. Pagkawan ay pagpayag niya. Yay! Thank you, Mommy! You're the best mom in the world! Anito, saglit pa siyang niyakap. Pagkawan ay tumakbo ito pabalik kay Zane. Masayang ibinalita ang desisyon niya. Pansin din ni Shenna ang saya sa mukha ni Zane at nagdulot yon ng kakaibang galak sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi ginusto ni Zane na saktan ako noon. But I don't really know what happened back then. Nasaktan lang ako ng sobra noong nag-send ng picture si Sylvia kayakap ni Zane. Nakakandong pa ang babaeng yun sa kanya habang nakaupo sa couch. Sinabi pa ni Sylvia na may nangyari sa kanila ni Zane noon. Kahit pa totoo yun, wala dapat akong karapatang magalit kasi hindi ko naman pag-aari si Zane. Kausap niya sa sarili habang nakatingin sa mag-ama na masayang nagpapalipad ng eroplanong papel. Should I give him a chance? Maya-maya ay tanong niya sa sarili. Mommy, si Uncle Zane! Sigaw ni Sean na nagpataranta kay Shenna. Napatayo siya nang mapansing nakaupo na sa lupa si Zane at namimilipit habang yakap ang sikmura. Zane! Napatakbo siya patungo rito. Inalalayan niya ito patayo. Ano nangyari? Balis ang tanong niya. Masakit ang sikmura ko. Dumadaing nitong tugon. Nagtawag na siya ng tulong. Nang dumating si Lloyd ay tinulungan siya nito na maisakay si Zane sa kanyang kotse. Pagkuwan ay nagmaneho siya patungo sa malapit na ospital. Madalas sumasakit ang sikmura ni Zane, ma'am. At ngayon lang siya inatake ng ganito kalala. Ani Lloyd nakatabi ni Zane sa backseat. May sakit ba siya? Tanong niya. Sabi niya matagal na raw ang sakit niya. Pagdating sa ospital ay ipinasok nila sa emergency room si Zane. Inasikaso naman ito ng doktor. Kinuha niya ang cellphone ni Zane na nasa bulsa ng pants nito. Nabuksan niya yon gamit ang fingerprint ng binata. Zane, sino pwede kong tawagan na kaanak mo? Tanong niya sa binata na nakahiga sa stretcher. Wala akong pamilya, pero pwede mong tawagan si Kian, ang kaibigan ko. Nasa phone ko ang number niya. Anito. Nahanap niya ang number ni Kian at naalala niya ang lalaki. Ito ang college friend ni Zane. Tinawagan niya ito pero walang sagot kaya nagpadala siya ng mensahe. We need to run some tests on the patient first. Maya-maya isabi ng doktor. Okay, Doc. Anya. Sumama siya sa ibang pasilidad ng ospital kung saan sinuri ang sikmura ni Zane. Hindi mapakaling palakad-lakad siya sa harap ng silid kung saan ipinasok ang binata. Maya-maya ay dumating si Kian, nakasuot ng black suit. Shenna? Manghang sambit nito nang makita siya. Oo, ako nga. Nasa loob pa ng room na ito si Zane. Wait, ikaw ang boss ni Zane? Tumango siya. Nagtatrabaho siya sa flower shop ko bilang driver. Ilang sandaling natigilan si Kian. Kaya pala biglang nawala si Zane. Kian, ano ba talaga nangyari kay Zane? Sabi niya na aksidente siya at tika-amnesia. O sisa niya. Bumakas sa mukha ni Kian ang pagkabalisa at tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Totoong na aksidente si Zane, pero... Naudlot ang pagsasalita nito nang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas na si Zane na nakakalakad na. Mahinhin nga lang. Kian, may sasabihin ako. Anito, tinawag ang kaibigan. Nilapitan ito ni Kian at nag-usap ang dalawa sa mahinang tinig. Kinausap naman ni Shenna ang lalaking doktor. Dok, kamusta po ang pasyente? Tanong niya. The patient has severe gastritis. Natitigan niya si Zane. Napabayaan nga nito ang sarili noon kaya nagkasakit. Salamat, Dok. Anya. Pagkuwan ay sumama siya sa tanggapan ng doktor kasunod sina Zane at Kian. Nagbigay ng reseta ang doktor at sinabi rin ang mga bawal kainin at inumin ng pasyente. Salamat at hindi mo itinaboy si Zane, Shenna. Ani Kian nang palabas na sila ng ospital. Nakasunod sa kanila sina Zane at Lloyd. Wala naman siyang masamang intensyon at gusto lang ng trabaho. Pero bakit siya nagkasakit? Ani at umusisa. Simula kasi nang nalaman niya na umalis ka at hindi ka na niya mahanap. Nilunod niya ang sarili niya sa alak. Wala siyang maayos na tulog at kain lagi.
Nung na-ospital siya, ako ang nagbantay kasi tiniis siya ng lolo niya. Napabayaan niya ang Velonia Group, kaya nagpa siya ang lolo niya na tanggalin siya bilang CEO. At nung nakalabas ng ospital si Zane, hindi na siya tinanggap ng lolo niya, kaya sa bahay ko siya tumira. Nagtrabaho siya sa iba't ibang kumpanya, at nitong nakaraang buwan, biglang umalis ng bahay ko si Zane. Kwento ni Kian. Pero totoo ba na may amnesia siya? Oo, last year pa pagkatapos niya mga aksidente, sakay ng motorsiklo. Pero nakapagtataka at sa shop ko pa siya nag-apply. Baka nagkataon lang, Shena. And please don't push Zane away. He has suffered a lot since you left. Hindi siya umimik at binagalan ang paglalakad hanggang sa makasabay niya si Zane. Salamat sa tulong mo, Shena. Ngayon lang ulit sumakit ang husto ang sigmura ko. Ani Zane. Umiinom ka pa rin ba ng alak o naninigarilyo? Tanong niya. Tumigil na ako sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Pero paano mo nalaman na naninigarilyo ako? Napalunok siya. Kwan, naisip ko lang. Karamihan kasi sa umiinom ng alak ay naninigarilyo rin. Hindi naman siguro halata sa bibig ko na may bakas ng nicotine, ano? Ngumisi pa ito. Sinulipan din niya ang mga labi nitong katamtaman ang nipis at mamula-mula. Kahit naninigarilyo noon si Zane, ay malalambot at mapupula ang mga labi nito. Hindi naman halata, pero hindi biro ang sakit mo. Kung hindi mo susundin ang payo ng doktor, babalik at babalik ang sakit. Kumain ka ng tama. Anya. Kapag mag-isa kasi ako, madalas nilalaman ako ng lungkot. Wala akong ganong kumain. Simula na nagtrabaho ako sa shop mo, mas magaan ang pakiramdam ko. Lalo nang madalas ko nakakasama at nakakausap si Sean. Feeling ko'y nakatagpo ako ng totoong pamilya. Pasensya na kung ipinipilit ko ang sarili ko sa inyo, Shena. Pero maniwala ka, wala akong masamang intensyon. I just want a comfortable place and people who can accept me. Habang nakikinig sa sinasabi ni Zane, ay tila kinukuyumos ang puso ni Shena. Gusto niya itong yakapin pero nasa maling lugar sila. Pagdating sa parking lot ay nagpaalam na sa kanila si Kian. Si Zane ang pinaupo niya sa passenger seat at siya ang driver. Lumipat ka na sa bahay ko, Zane. Kailangan ko rin ng part-time personal driver kasi magbubukas na ako ng butik sa katabi ng flower shop. Anya habang nagmamaniobran ng sasakyan. Salamat, Shena. Magbabayad na lang ako ng upa. Wag na. Madadagdagan ng trabaho mo kaya libre ng pagtira mo sa bahay. Wala kasing bakante sa apartment ko. Pwede ka sana ron. Sige. Pansin ko may bakanting space pa sa second floor ng flower shop. Sa'yo rin ba ang buong commercial building? Oo, bale 8 units ng commercial building ko. Okupado na ang 2 pang unit sa baba. You're good at business. At paano ka nakapundar ng malaking pera para sa apartment at commercial building? Matagal ako ng trabaho sa Greece at naging personal assistant ng CEO. Miniipundar na rin akong farm lot at vacation house sa Lipa. Tagalipa ka pala? Oo, din ako pinanganak at lumaki. Nakabili lang ako ng bahay dito sa Mandaluyong kasi mas maganda ang pwesto rito for business. What about Sean's father? Where is he? Hindi siya nakasagot at sinipat lang si Zane. Bibili na lang tayo ng lunch kasi 12:00 na. Anya pagkuwan. Sa unang araw ni Zane sa bahay ni Shena, ay nilabos niya ang pagkakataon na mag-imbestiga tungkol kay Sean. Pumasok siya sa kwarto ng bata kinagabihan ng Lunes. Uncle Zane, matutulog na po ako. Ani siya na nakahiga sa kama. Sleep well, buddy. Pero pwede ba akong humingi ng konting buhok mo? Anya. Bakit po? May gagawin lang ako. Lumukulok siya sa tabi ng bata. Sige po, bumunot ka na po, uncle. Umupo pa ito. Dahan-dahan naman siyang bumunot ng ilang hibla ng buhok nito. Dumaing ito pero hindi naman nagreklamo. Binalot niya ng papel ang buhok at ibinulsa. Saktang pumasok si Shena, nakasuot ng pulang nighties. Bakit narito ka, Zane? Tanong nito habang palapit sa kama ng bata. Tumayo na siya. Sinilip ko lang si Sean. Tugon niya pero hindi maalis ang tingin sa babae. Sumilip ka lang pero pumasok ka na rito. Pilit siyang umiti. Umupo sa tabi ni Sean si Shena at hinalikan sa noo ang bata. Lalabas na pala ako. Pagkuwan ay paalam niya. Walang imig si Shena pero nang makalabas siya ay sumunod ito sa kanya. Bigla siyang huminto nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng pants niya. Aw! Daing ni Shena nang maumpog ito sa kanyang likuran.
Pumihit siya paharap dito at akali maa-out of balance ang babae, kaya niyapos niya ito sa bewang. At nang maglapat ang kanilang mga katawan, ay naguramentado na ang kanyang puso. Sorry, hindi ko napansin na nakasunod ka sa akin. Balisang ani Zane. Natigilan din ang babae at nakatitig sa kanyang muka. Nasuyod tuloy niya ng tingin ng kabuuan nito. At bigla niyang na-miss ang panahong palagi siyang sabik na angkinin ito. Pakawalan mo na ako, Zane. Hindi na ako matutumba. Anito pagkuwan. Inalis naman niya ang kanyang braso sa baywang nito. Matutulog na ako, Shena. Paalam na lamang niya. Tumango lang ito at nilagpasan siya. Pumasok na ito sa kwarto. Sa ground floor naman ang kanyang silid, sa dating kwarto ng nanay ni Shena. Kinabukasan ng tanghali ay nakipagkita si Zane kay Kian sa hotel kung saan siya nag-deliver ng bulaklak. Zane, bakit bigla mo akong pinapunta rito? Balisang tanong ni Kian, nasa parking lot sila ng hotel. Dala nito ang kanyang SUV na itim. I want you to submit a hair sample for a paternity test, Kian. Anya, binigay niya rito ang naitabi niyang buhok nila ni Sean. Kaninong anak naman ang kinuhanan mo ng buhok, ha? Anak ni Shena. 5 years old ang anak niya. So buntis siya nung umalis siya sa Vilonia. Okay, dadalhin ko sa ospital ang hair sample. Pero Zane, hanggang kailan ka magpapanggap sa harap ni Shena? Napabuntong hininga siya. Sinadya talaga niyang mag-apply sa shop ni Shena para mapalapit dito at nagkunwari siyang may amnesia. It's the only way to get close to Shena without her pushing me away. Alam kong galit siya sa akin kahit hindi halata sa sulat niya. Pinutol niya lahat ng kontak sa akin. At kahit ang kaibigan niyang si Cady ay ayaw magbigay ng detalye kung nasan siya. I didn't mean to hurt her. I just realized lately who she really was in my life. Losing her made me paralyzed. Naintindihan ko pero baka lalong magalit si Shena once na lamang nagpapanggap ka lang. I know, but it's the only way to win her back. I can't lose her again, Kian. I spent $1 million to know her current situation and get close to her. Pero paano ang business mo? I can't handle your company for so long. Hinahanap ka ng investors. Just continue what I told you. Once Shena and I are back together, I will return to the company. Namomonitor ko pa rin naman ang kumpanya at nagagawa ang trabaho ko as chairman. Once na-reach ko na ang 10 billion stock, bibilhin ko ang Vilonia Group. My father built the company for me. At dahil biglaan ang pagkamatay niya, si Lolo ang umangkin ng lahat. He abused my innocence. And now, I will take back what is mine. And speaking of Vilonia, they sent a partnership proposal to Z&S Corporation, your company. Ang pinsan mong si Rex ang nag-push ng proposal at hindi siya aware na ikaw ang may-ari ng Z&S. Ngumisi siya. Hindi aware ang lolo niya na may itinabing 5 billion separate frozen savings ang daddy niya para sa kanya. Kapatid ng mommy niya ang nagtago ng files at ibinigay sa kanya bago ito namatay. Refused their proposal. We don't need a failing company. Pero once nag-declare na sila ng bankruptcy, saka ako bibili ng Vilonia, Kian. Ako nang bahala sa lahat. Just enjoy your moment with your family. Tumango siya. Pagkuwan ay naghiwalay na sila ni Kian. Linggo ng gabi ay pinagbigyan ni Zane ang hiling ni Sean na matulog siya sa kwarto nito. Uncle, bakit po nakaupo? Ayaw mo po bang matulog? Takang tanong ni Sean nang tabihan niya ito sa kama. Masyadong maliit ang kama mo at hindi ako kasya eh. Eh bakit si Mami kasya po rito? 6 feet ang taas ko. Ang mami mo ay 5 feet flat lang at kasukat niya ang kama mo. Ah, kaya po pala. Humagikik si Sean. Maya-maya ay bumaba ito ng kama at binuksan ang maliit na drawer sa mesita. I found it! Anito, inilabas mula sa drawer ang wallet-sized na picture. Pero nang titigan siya nito ay nagsalubong ang maliliit nitong kilay. Bakit ganyan ang itsura mo, ha? Amused niyang tanong sa bata. Uncle, bakit kamukha mo po ang lalaki na kasama ni Mami sa picture? Look, oh! Anito, umakyat ng kama at ibinigay sa kanya ang picture. Natigilan siya nang mahawakan ang litrato. Larawan nila yun ni Shena noong college graduation nito. Saan mo nakuha tong picture, Sean? Nakuha ko po yan sa kwarto ni Mami. Bakit kayo magkasama sa picture, Uncle? Napangiti siya nang maisip na itinago ni Shena ang una nilang picture. Meaning, hindi siya nito lubusang kinalimutan. Maya-maya ay pumasok si Shena, nakasuot ng silver nighties. Mami, bakit po kasama mo sa picture si Uncle Zane?
Tanong ni Sean sa ina at muling kinuha ang picture sa kamay ni Zane. Lumapit sa kanila si Shenna at kinuha ang picture sa kamay ng bata. Hindi ito nakaimik at balisang tumiti kay Zane. Lumang picture na to anak at hindi ko maalala kung bakit kasama ko ang Uncle Sean mo riyan. Ani Shenna. Okay, matulog na nga lang po ako. Good night, Mommy and Uncle. Humiga na ng kama ang bata at nagkumot. Good night. Sabay pang tugon nila dito. Nilapitan pa ni Shenna ang bata at hinalikan sa noo. Pagkuwan ay lumabas na ito dala ang picture. Hindi nakatiis si Zane at sinundan ng dalaga. Pinigil niya ito sa kanang braso. Shenna, bakit may picture ako sa'yo ha? Pumihit ito paharap sa kanya. Baka sa mukha ang pagkabalisa. Zane, ayoko nang magpanggap. Ang totoo, may nakaraan tayo. Bunyag nito. Nagkunwari siyang nawindang. What do you mean? Nagkakilala tayo sa university noon. Naging magkaibigan. Pero hindi mo ako niligawan. Inalok mo lang ako ng trabaho sa kumpanya ng lolo mo bilang sekretary mo. Then, we agreed to a friends with benefits relationship. What? Were we in an intimate relationship before? Oo, pero wala yung direction kasi bigla kang nagdesisyon na magpakasal sa ibang babae. So I chose to leave. What about Sean? Is he my son? Hindi sumagot ang dalaga kaya inalog niya ito sa balikat. Saktong tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Dinukot niya yon at binasa ang chat ni Kian kasama ng DNA test result. Positive. Anak niya si Sean. Oo, anak mo si Sean, Zane. Pag-amin din ni Shenna. Nanginig ang kanyang mga kamay at naibulsa ulit ang cellphone. Ginupo ng matinding kirot ang kanyang puso nang maisip na matagal siyang pinagtaguan ni Shenna ng anak. But why? Why didn't you tell me about it when you saw me? Namuluhan ang usig niya rito. Because there's no point, Zane. I already decided to vanish you from my life for good. I didn't push you away because of my guilt. But I don't want to continue the past. Lumuluhan na ring pahayag nito na lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Do you really love me, Shenna? I loved you. Kaya nga umalis ako kasi hindi ko kaya ang sakit. You lied to me. How exactly did I lie to you? You lied about Sylvia, the woman your grandfather chose for you to marry. Sabi mo pakakasalan mo lang siya dahil sa mana. Pero nalaman ko na may intimate connection din kayo. I realized you didn't learn to love me. And you care for me because I'm the only person who comforts you and understands you. Napaatras siya at hirap ng panindigan ang pagpapanggap. At nasagot ang katanungan niya kung ano ba talaga ang nag-trigger kay Shenna para iwan siya. It's because of Sylvia's manipulation. If I hurt you before, I know I didn't mean it. Tanging nawika niya. You did, Zane. You hurt me without realizing it. You never loved me. I did. Gusto niyang sabihin ngunit wala pa siyang lakas ng loob. Nilamon na siya ng guilt. Guilt dahil huli na niya na-realize na mahal niya si Shenna. But the past is past, Shenna. We can start over. Can you give me a chance? Samo niya. Inaasahan niya na iiwasan siya ni Shenna. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong niyakap. I've asked myself many times to give you a chance, Zane. And I can't take it anymore. Maling sinisi lang kita kung bakit ako nasaktan noon. Umasa ako na mamahalin mo ko at hindi lang fling ang turing mo sa akin. Naisip ko rin na walang ibang mahalaga sa'yo kundi ang Velonia Group. Pero nitong nalaman ko ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal mo, naisip ko na mali ang akala ko. I didn't expect you to choose me over the Velonia. Sapat na yung dahilan para pagkatiwalaan kita ulit. Lumuluhang kumpisal nito. Do you mean you still love me? Gumaralgal ang tinig niyang tanong. Yes, I still love you, Zane. And I just realized it. Dahil sa galak ay hindi siya nakatiis at siniil ng halik ang mga labi ng dalaga. Pero bago lumalim ang kanilang halikan ay may batang umabala. Mommy? Uncle? Tawag ni Sean na nagpahiwalay sa kanila. Lumabas na ng kwarto ang bata yakap ang una nito. Let's sleep, buddy. Anya at iginiya papasok ulit ng kwarto si Sean. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting ipinapaintindi ni Shenna kay Sean kung bakit biglang naging daddy nito si Zane. Nabigla ang bata kaya hindi sila tinantanan ng tanong
Mula nang makita silang naghahalikan at magkayakap. Paano ko po naging daddy si Uncle Zane, Mommy? Curious na tanong ni Sean habang naghahapunan silang tatlo sa indoor garden ng bahay. Kasi walang maalala ang daddy mo, anak, at nakalimutan niya tayo. Matagal din kaming nagkalayo kaya akala ko hindi na siya babalik. Paliwanag niya sa paraang mas madaling maintindihan ng bata. Nawala si daddy at hindi mo po siya mahanap? Natawa siya. Oo. Sagot na lamang niya para hindi na humaba ang usapan. At ngayon nagbalik na ako. Huwag ka na maghanap ng ibang daddy, Sean, ha? Sabad naman ni Zane. Yes, daddy. Ikaw lang ang gusto kong daddy kasi may picture kayo ni mommy. Ani Sean. Napahilot sa kanyang sentido si Shena. Mukhang hindi pa rin nagsising-in sa isip ni Sean na ikaw ang totoong tatay niya, Zane. Ginagap ni Zane ang kanyang kanang kamay. Don't rush it, sweetheart. The kid's brain isn't ready yet for a complicated situation like this. Tama ka. Pero maiba ako, Zane. Bakit may nakita akong company file sa kwarto mo? Nagtatrabaho ka ba sa malaking kumpanya? Pagkuwan ay usisa niya. Sandaling natigilan ng binata. Ang totoo, part-time job ko lang ang pagiging driver at... Pinutol niya ang pagsasalita nito nang may naisip siya. Alam ko na. Sumasideline ka rin sa ibang kumpanya. But you don't need to do that, sweetheart. Tulungan mo na lang ako na mapalawak ang business ko. Plano ko magtayo ng katulad sa Vilonia na may investment company at real estate. May nalaman ako malaking kumpanya na binubuo rin ng iba't ibang kumpanya. Corporation siya na open din for partnership with small companies. Try ko mag-invest sa kanila. But I have my own company, Shena. Natigilan siya pero iginiit niya na ang tinutukoy ni Zane ay ang Vilonia. I think you should give up the Vilonia, Zane. It's not worth it anymore. Balita ko, palugi na ang kumpanya ngayon. But Vilonia is my father's company. Naintindihan ko pero masyadong risky kung ipipilit mo pa rin makuha ang Vilonia. Hindi na umimik ang binata. Saktong tumunog ang cellphone nito. May tumatawag dito pero tinitigan lang nito ang cellphone. Bakit ayaw mong sagutin ang tawag, Zane? It's not important. Anito. Itinuloy ang pagsubo ng pagkain. Pagkatapos ng hapunan ay inasikaso ni Shena si Sean. At nang makatulog ang bata, ay pumasok siya sa kanyang kwarto. Nagulantang siya nang maabutan niya si Zane na nakahiga sa kanyang kama. Tanging boxer na itim ang suot. Zane, bakit ka narito? Kabadong tanong niya. Naisip kong matulog katabi mo. Para kasing mas masarap matulog na may kayakap. Nakangiting tura nito. Natawa siya. Nakaka-recover ka na ba sa amnesia mo? Sumampa na rin siya ng kama. Nakasuot na siya ng 90s na itim. Why did you ask? Kasi palagi mo akong tinatawagan noon sa gabi para lang papuntahin sa kondo mo. Sabi mo kasi mas masarap ang tulog mo kapag yakap mo ko. You made me remember everything, so wala na akong amnesia. Lumapit pa siya rito at inihilig ang kanyang ulo sa matipuno nitong dibdib. Inakbayan naman siya nito. Minsan naisip ko na baka nagpapanggap ka lang na may amnesia kasi imposibleng basta ka na lang napadpad sa shop ko. Anya. Pero paano kung nagpapanggap nga lang ako? I hate that idea, Zane. Allergic na ako sa kasinungalingan mo. Paano ako nagsinungaling? Tiningala niya ang mukha nito na may pagkalito. Ilang beses mong sinabi sa akin na once tumagal ng friends with benefits relationship natin ay babaguhin mo ang sistema. At once nabuntis ako ay pakakasalan mo ko. Pero alam ko na wala kang intensyong mabuntis ako kasi palagi kang gumagamit ng proteksyon. Binibilhan mo rin ako ng birth control pills. Inamin mo rin noon na hindi ka marrying type na lalaki at hindi ka sure kung makakaya mong maging mabuting asawa at ama. Naintindihan ko kasi na lumaki ka na walang care at love ng parents and no one teaches you how to love. Nabuntis lang ako kasi tumigil akong uminom ng pills. At nung last encounter natin, nakalimutan mong gumamit ng protection. Seryosong pahayag niya. I'm sorry for all my lies, Shena. I believe every lie has a reason. One thing I know is that I have never been selfish. Sigurado ka? What about sacrificing our relationship for the sake of the Vilonia Group? Usig niya rito. Sinabi ko na ang sagot. Okay, matulog na tayo. Tatalikod sana siya rito, ngunit pinigil siya nito at pinahiga. Napasinghap siya nang sampahan siya ni Zane. Owe me at least half an hour of lovemaking, sweetheart. I can't get enough of your hotness tonight.
Bulong nito habang pinaghihinang ang mga tungki ng kanilang ilong. Ngumisi siya. It seems your body remembers the old flame between us, sweetheart. But I'm yours. Take me. Anya, pinahintulutan din ang binata. Ngumiti ito at sabik na siniil ng halik ang kanyang mga labi. Dagli siyang tumugon at naging mitsa yon upang lumalim pa ang tagpo. Biyernes ng umaga ay nagtataka si Shanna kung bakit biglang umalis ng shop si Zane. Saan pupunta si Zane, Lloyd? Tanong niya sa lalaki na nag-aayos ng mga bulaklak. May emergency raw po at pupunta siya sa ospital. Tura nito. Ano? Sino raw ang na-ospital? Nataranta na siya. Baka po kaanak niya. Pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Zane pero hindi sumasagot. Nag-chat na siya kay Kian at sinabi ng lalaki kung nasa ang ospital si Zane. Lloyd, aalis muna ako. Ikaw na muna ang bahala rito. Habilin niya sa katiwala. Yes, ma'am. Pagkawan ay lumabas siya ng shop at lumula ng kanyang kotse. Nagmaneho siya patungo sa ospital na sinabi ni Kian. At pagdating niya sa ospital ay dumiretso siya sa emergency room. Shanna? Sambit ng babae na humarang sa kanya. Napahinto siya at tinitigan ang babae sa muka. Si Sylvia pala ito, nakasuot ng olive grass dress. Sylvia, ikaw pala. Kaswal niyang saad. Ang tagal mong nawala ah. Pero balita ko, nagkita ulit kayo ni Zane. Oo, at magkasama na kami ulit ng anak namin. Napalis ang pilit ng ngiti ng babae. May anak kayo? Proud siyang tumango. Maya-maya ay tumawa ng pagkakang babae. I see. Kaya pala nagpanggap pa si Zane para mapalapit sa'yo kasi nalaman niya na may anak kayo. Nagpanggap? Kabadong untag niya. Hindi mo alam? Zane pretends to have amnesia. Totoong na-aksidente siya pero wala siyang amnesia. I spy on him, so alam ko. And do you think he came to you because he wants you back? You're wrong. Zane was just after your child. Kasi idinagdag ng lolo niya sa kondisyon na makukuha lang niya ang Vilonia Group once may anak siya. And about marrying me is still included. Alam mo naman siguro na buong buhay ni Zane ay nakafocus lang siya sa pagkuha ng Vilonia. And even though it's on the verge of bankruptcy, he's still willing to get it. Natigalgal siya at napagtanto kung bakit hindi pa rin sinusukuan ni Zane ang Vilonia. Hindi ako naniniwala na susunod pa rin si Zane sa kondisyon ng lolo niya. Dapat noon pa. Dapat hindi siya umurong sa kasal niyo. Giit niya. Don't be foolish, Shanna. Zane just canceled our wedding because he's afraid to lose you. Kasi kailangan kanya sa negosyo. Without you, he can't manage the Vilonia Group. He needs your brain, not your heart. Sa inis niya tinalikuran niya si Sylvia. Nailipat na sa recovery ward ang lolo ni Zane na inatake pala sa puso. Ngunit hindi siya natuloy sa pagpasok ng ward nang marinig niya si Zane na kausap ang lolo nitong nakahiga sa kama. Since you fulfilled one of my conditions, I'll give you the Vilonia Group, Zane. But about the marriage? Dinig niyang sabi ng matanda. I'll agree about the marriage. Putol ni Zane sa pagsasalita ng Ginoo. Napasandal sa hamba ng pintuan si Shanna nang tila may milyong boltahe ng kuryente na tumama sa kanyang puso. Ang pagkaintindi niya ay pumayag si Zane na pakasalan si Sylvia. Good. I'm dying, Zane. I know all of your tantrums are because of your father's company. I will rest in peace now. Patuloy ng matanda. Tumalikod na si Shanna at nagpa siyang umalis dahil hindi na niya kaya ang kirot sa kanyang puso. Ngunit narinig niya si Zane na nagsalita. I want the Vilonia to be officially mine, Grandpa. But you know it's not the only reason why I disobey you. Ani Zane. I know. That's why I didn't pressure you anymore. I just realized what truly matters to you. And you deserve to be happy. I want someone who can handle you. And I thought it was Sylvia because you two grew up together. Knowing the person for so long doesn't mean they still know you in every situation, Grandpa. Certain people can understand someone without spending more years to know them. And I found that someone years ago. So I don't need an extra. She's my fuel to live. And I won't let her disappear from my life again. Dahil sa mga sinabi ni Zane, ay muling humarap si Shanna sa maglolo. At sa pagkakataong yun, ay napansin na siya ng binata pero kalmado ito. You have your choice, Zane. Just be happy and live without regret as I did.
but I want you to give me a simple funeral once I die. And one last request. Introduce me to my great-grandson. Hiling ni Lolo Samuel. American-Filipino ito. I will, Grandpa. Ani Zane. Pagkawan ay nilapitan nito si Shena. Ayaw ni Shena maabala ang matanda kaya lumabas siya ng ward. Sinundan naman siya ni Zane saktong dumating si Sylvia. Bakit narito ka pa, Shena? Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala kang lugar sa buhay ni Zane? Asik sa kanya ng babae. You're the one who should vanish, Sylvia. Apila ni Zane. Iniharang pa nito ang malaking katawan sa harapan ni Shena na para bang takot itong masaktan siya. Zane, I thought you were just getting close to Shena again for her son. Who told you that? I got close to Shena because I want us to be together again. I even pretended to have amnesia to win her trust again. I'm desperate to reunite with my family. And you dare ruin it again. I know what you did before. Nagpadala ka ng picture kay Shena na kunwari may nangyari sa atin. Pero ang totoo, edited ang pictures. I never even touched you. I have never been interested in you. Seeing your face disgusts me. Natigalgal ang babae. But I read your response to Grandpa's chat. You said you got your son, and you will pursue the marriage condition. Yes, I agree to the marriage condition, but you're not the woman I chose to marry. It's Shena. That's not true. I'll talk to Grandpa. Tumakbo na si Sylvia papasok sa ward ni Lolo Samuel. Nang humarap si Zane kay Shena, ay tuluyang naglaho ang galit sa puso niya. Napatunayan niya na lahat ng ginawa ni Zane ay dahil mahal siya nito. Shena, I'm sorry about the amnesia thing. Pansamantala lang sana ang pagpapanggap ko. Pero nang maramdaman ko na magaan ang pakikitungo mo sa akin, itinuloy ko na. Matagal ko nang alam na may anak ka, kaya sinikap ko na makalapit sa'yo. Nagduda na ako noon na anak ko si Sean, kaya nagpa-DNA test ako. I tried to tell you the truth in a safe way, but I missed the chance, kasi parang hindi ka naniniwala. The truth is, I'm not broke. I built my own company after Grandpa kicked me out. Paliwanag nito habang hawak ang kanyang mga kamay. Napabuntong hininga siya at tinitigan sa mga mata ang lalaki. Nagduda na ako tungkol sa amnesia mo, Zane, pero binaliwala ko yun dahil nakafocus ako sa pagbibigay sa iyo ng chance. I fell in love with you again, at ang galit ko sa iyo noon ay hilaw. I made my own ghost to haunt me for years, and I just assumed you were selfish. At nagatungan yun dahil sa picture na pinadala sa akin ni Sylvia. Lumuluha na ring pahayag niya. Naintindihan ko na, Shena. But about love, I really fell for you. But I was pressured and confused before, kaya hindi ko mapanindigan. Alam ko masasaktan ka sa desisyon ko, pero wala akong choice. Isa pa, pumayag si Sylvia sa kasunduan namin, na once nakuha ko ang Velonia, maghihiwalay rin kami. Alam niya na mahal kita, pero hindi ako aware na may selfish plan siya against sa atin. At noong nabasa ko ang sulat mo, para ako mababaliw. I've lost everything, even my self-control. I almost died 3 times due to an accident while driving drunk. Ilang taon kong inaayos ang sarili ko. Halos baliktarin ko ang apartment na tinutuluyan mo noon. At hindi ko man lang naisip alalahanin kung saan ka talaga nakatira. Nakalimutan ko na Tagalipa ka. At late ko na nalaman na may bahay kayo rito sa Mandaluyong. Pinuntahan kita roon pero walang tao. Nakausap ko ang kapitbahay niyong si Leonel, pero hindi niya sinabi kung nasan ka. Nagtago ako noon sa Lipa, pero hindi sa bahay namin mismo. Doon ako tumira sa lumang bahay ng grandparents ko hanggang sa nanganak ako. Naisip ko yun kasi baka makita mo sa resume ko ang permanent address ko at puntahan mo ako sa Lipa. I deserve to lose my sanity before, Shena. But let me make it up to you. Give me a second chance. Please? Samo nito, biglang lumuhod sa kanyang harapan. Natatawang napapaluha siya. But I'm already giving you a chance, Zane. You proved to me how deserving you are. Tumayo ka nga. Anya. Tumayo na ito at bigla siyang niyakap at sabik na hinalikan sa mga labi. Napatugon siya bigla pero na-distract sila nang biglang lumabas ng ward si Sylvia na umiiyak. Bigla itong nag-hysterical. Dinuro sila. Go to hell, Zane. I waited my entire life for you to love me back. But you didn't even give me a smug smile or a sign of affection. You're crazy in love with that pit. Bago matapos ni Sylvia ang palatak nito ay sinampal na ito ni Shena sa pisngi. You wasted years chasing the man whose heart belongs to me.
Do you think Zane will love a spoiled brat who can't even use her brain properly? Dream on, Sylvia. Your dirty tricks can't destroy the love shelled by fate. Buwelta niya, sabay tulak sa balikat ni Sylvia. Akmang susugurin siya nito pero hinarang ito ni Zane. Nagtawag na ng security ang binata. Nang makaladkad ng gwardya palabas si Sylvia ay bumalik naman sila ni Zane sa ward. You two should get married before I become a cold corpse. Ani Lolo Samuel. We will, Grandpa. Ani Zane. Nabaling kay Shena ang atensyon ng matanda. And Shena, I apologize for what I did that destroyed your love with Zane. Please spare him too. He was just desperate to get the Vilonia, and he kept your relationship secret to protect you. You supported him, helped him succeed, and I mistook you for a gold digger. I wish you could forgive me so I can die without guilt. Nilapitan na niya ang Ginoo at ginagap ang kamay nito. I forgive you, Grandpa. I know you want a better future for Zane, and he needs someone who can understand and love him. Anya. You're so kind, Shena. But where is my great-grandson? I want to see him. Tinawagan na niya si Lloyd at inutusan na ihatid doon sa ospital si Sean pagdating nito mula school. Paglipas nga ng isang oras ay dumating si Lloyd kasama si Sean. Suot pa ang school uniform. Pinakilala niya ito sa lolo nito sa tuhod. Kaagad nagkwentuhan ang maglolo. So, can we proceed to our wedding, sweetheart? Tanong ni Zane habang nakaupo sila sa couch. Ready na ako, Zane. Pero ikaw, baka marami ka pang problema. Inaayos na ng staff ko ang problema sa Vilonia. My company will take over it. Ano palang company mo? Ako ang nagtatag ng Z&S Corporation. Isa ring investment company. Actually, initials ng pangalan natin ang ginamit ko sa company name. Ikaw palang may-ari ng Z&S Corporation? Napatayo pa siya sa pagkawindang. Yes, sweetheart. But since you will be my wife, the company is yours too. Itinayo ko talaga yun para sa'yo. I know you love building companies in different fields. Tumayo na rin si Zane at niyapos siya sa baywang. Napaluha na naman siya dahil sa tuwa. Thank you, Zane. I won't ask for more. Just be my husband. I do. Let's get married next month. Tumango siya at nang halikan siya nito sa mga labi ay sabik siyang tumugon. Pinalakpakan pa sila ng maglolo na nanonood. Minadali ni na Zane at Shena ang kasal dahil gusto yung masaksihan ni Lolo Samuel. At 2 buwan pagkatapos ng kasal ay pumanaw ang Ginoo. Formal na ring nakuha ni Zane ang Vilonia Group na katuwang nilang pinamamahalaan. Hindi nagtagal ay nasundan din nila si Sean ng babaeng anak. Worth it ang ikalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila sapagkat hindi naman lahat ng pagkakamali ay dahilan para tuluyang talikuran ng isang taong mahal mo. Sometimes, second chances are worth giving, especially when the mistake came from misunderstanding, not betrayal or abuse. Dahil ang second chance ay hindi para sa lahat ng kasalanan, kundi para sa mga pagmamahalang may dahilan pang ipaglaman, may pagsisising tunay, at may pagkakataon pang itama ang mga naging maling desisyon sa nakaraan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.